Sa himpapawid ako'y napatingin. Mga alinlangan kaya'y may hangganan din. Meron kayang panghahawakan. Isang pangakong hindi tayo iiwan at hindi papabayaan. Papadpad man sa tirik ng araw, payapa ng hapon o kalaliman ng gabi. Isang yakap ang hindi lumisan sa aking tabi. Mahinahong bulong na nagsasabing kahit saan tumungo, anumang hanapin, kailan may hindi mawawala ang ating pag-asa. Romans chapter 4, verse 13 to 25. For the promise to Abraham and his offspring that he would be heir of the world did not come through the law, but through the righteousness of faith. For it is the adherents of the law who are to be heirs. Faith is null and the promise is void. For the law brings wrath, but where there is no law, there is no transgression. That is why it depends on faith, in order that the promise may rest on grace and be guaranteed to all his offspring, not only to the adherent of law, but also to the one who shares the faith of Abraham, who is the father of us all. As it is written, I have made you the father of many nations, in the presence of the God in whom he believed, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. In hope he believed against hope, that he should become the father of many nations, as he had been told, so shall your offspring be. He did not weaken in faith when he considered his own body, which as good as dead, since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. No unbelief made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith, as he gave glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. That is why his faith was counted to him as righteousness. But the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead, Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses and raised for our justification. This is the word of God for the people of God. Let's pray. Father, salamat Panginoon sa araw na to. Kami, Lord, ay nag-gather to receive your grace, to seek your face, and really to encounter you through your word. Lord, may you bless the preaching of your word. And Lord, as we gather together as one church, bless your people in all aspects of our lives. Lord, may this word, as you give revelation, as you give grace for us to live it out, may you empower also all of us to do your will in accordance to your word and hope in you, not just for this earth, but also for the life to come. Thank you, God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Yan, bago po tayo po, pwede nyo munang batiin yung katabi nyo or yung tao na nasa likod nyo. Kung lagi nyo nang binabati yung katabi nyo, welcome to Life Nova. Ayan. Sabi sa verse 1, bilis ng intro agad, no? Let's take this slowly. We are on a brand new series entitled Pag-asa. Ayan. And sabi mo sa katabi mo, Pag-asa. Okay.
For those of you who came for the first time, ako si Jo Marie, isa ako sa Campus Missionaries, isa ako sa local church leader here, and some of you may know si Pastor Tim is our resident preacher in our 2 p.m. service. But for now, nasa Cavite siya ngayon, visiting our Life Cavite community and really helping our church there to grow and believe God that they would be magkaroon sila ng increase not just in numbers but also in faith, because they are believing for a location or a venue na pag gagatheran nila consistently. Yan. And I want to show you a picture of my family. This is my family. Yan. And that's my wife, Crystal, and my son, Peter. Peter. Yan. Walking on water with salbabida. Okay. Alright. Okay, so, and last 2 weeks, nanggaling kami ni Pastor Tim sa Iloilo also to help our church there, especially our leaders, in terms of reorganizing and vision planning to reach out more communities, especially sa mga community na, well, kasi bundok at saka malapit sa dagat. So yung mga community na malapit doon. And last Saturday lang kami nakabalik, diretso si Pastor Tim sa Cavite. After that, the day after that, ako naman diretso ng higaan. Hindi, biro lang. Kasi pagod. Meron ding class naman dito. And yan, so, he tasked me to preach on our 2 p.m. service and to report to you about our churches. Wow, kala mo talaga. In behalf of Pastor Tim, our churches in Cavite and in Iloilo are growing healthy. Palakpakan naman natin si Lord. Yan, so I hope na one day makapunta kayo sa mga churches natin yan, and not just to have a vacation but also to help them. Pero gano'n na rin. Lalo na mainit ngayon, di ba? Kanina nga nagpe-pray yung ating co-or, nagpapasalamat kami kay Lord kasi meron tayong aircon sa kabila ng mga mga kainitan sa labas, di ba? So, kung meron kayong mga kakilala na naiinitan sa labas, invite nyo sila dito sa kahit ano lang, di ba? Okay, so we are starting a brand new series called Pag-asa, and hindi ito yung weather forecast kung mainit o malamig. Pag-asa means hope. Yan. And ilan sa inyo dito naranasan nyo ng umasa? Malalim yung hugot ng mga singles natin Okay. So let me cite for example, sa mga estudyante muna, ilan sa inyo dito naranasan nyo ng umasa sa isang group member nyo sa project na magkakagrupo-grupo daw at gagawa ng thesis, pero pagdating nung meet-up, naglalaro lang. Ilan sa inyo umasa na kayo sa effort or kahit man lang monetary ambag, pero wala pa rin. Okay. So umasa ka, tapos na-dash down yung pag-asa mo, di mo na siya sinamin sa next groupings. Do you get the feeling of umasa tapos hindi hindi natugunan or hindi nangyari yung inaasahan mo? Ilan sa inyo naman, sa mga men na single, ilan sa inyo naranasan nyo ng umasa? Ay, wala, ako lang. Okay. Yan. Magpaasa. Wow. Grabe, no? Men na ngayon ang nagpapaasa. Or kung iba naman, para balanse, yung mga babae din kasi minsan, pag sa mga single po ito, mga estudyante, close your eyes. Sa mga single na babae na niligawan, tapos umasa ka na kasi na-fall ka na, pero bigla kang ginost. So alam nyo na yung feeling ng umasa ka na. Yan, ito. For some, lalo na ito mainit na mainit. Galing pa ng oven. For some of us, marami tayong inaasahang magagandang mangyari sa ating bansa ngayong malapit na yung eleksyon. At marami tayong mga inaasahang tao or politiko na laging nagsasabing makasisiguro kang gamot ay laging bago. Hindi, Mercury pala yun. Makakasiguro ka sa aming plataforma, proyekto, ganyan. Ilan sa inyo
meron na kayong mga listahan kasi medyo na pag dumaan na yung sasakyan nila na may jingle, napapasabay ka na. Diba? Nandun na yung plataforma sa kanta. So kadalasan umaasa tayo. So alam niyo na yung feeling ng umaasa or merong pag-asa. Ito, let's go deeper. Ilan po sa inyo umaasa kayong makapag-ipon or makapagpundar for something? Yes, ayan, yun na. Okay, whether yan ay motor, sasakyan, bahay, or ikaw ay umaasa sa trabaho mo, sa ipon mo, sa home credit, di ba? Umaasa ka sa mga provision or mga pwede mong gamitin. And kapag tayo ay umaasa at hindi nangyayari or hindi na tutugunan yung or hindi nangyaring gusto nating mangyari, yung pag-asa natin nagda-die down. As a result, yung iba umaasa na lang sa ibang paraan or yung iba hindi na umaasa pang muli. Naks, parang ano na yun kanta na yun Pero sa tindi ng, alam nyo ba na yung pag-asa natin, whether sa isang tao or sa isang bagay, tumitindi yan, depende sa sitwasyon. At kadalasan, kapag nawawala yung tindi ng pag-asa natin, kapag on 3 levels, number 1, kapag naaalala natin yung past life natin. For example, umaasa ka na magbago, pero naalala mo yung past life mo, yung past experience mo, ganito, nahihirapan kang magbago. Nadadash down yung pag-asa. Or, yung mga present situation na mahirap. Katulad nga nung meron kang pinupundar or pinag-iipunan, tapos nakita mo na, nakaskatch, magkabaliktaran pa yung Meralco tsaka Maynilad. Back to back. Diba? Wala pa yung internet. Nagda-dash down or nawawala yung tindi ng pag-asa natin. At syempre, kapag pag meron tayong sitwasyon na walang kasiguraduhan yung future. I remember there are times in the pandemic na meron akong mga din-disciple na estudyante. Kasagsagan, fresh na fresh yung pandemic, ayaw na nilang mag-aral. Hindi daw kasi certain yung future. Baka daw masakop tayo ng iba na lang yung pag-aralan niya. Funny as it may go, pero kapag meron tayong past life na hindi maganda at present situation na sobrang mahirap lagpasan or future na walang kasiguraduhan, yung pag-asa natin or confidence natin to see a good future nawawala. So yung feeling ng umaasa nawawala din. And maybe some of us experience already to just go with the flow of life. Kung anong dating ay bigay ng buhay, yun na yun, tatanggapin ko na lang. Hindi na ako mangarap, hindi na ako mag-aambisyon, hindi na ako aasa. Ganun din, pagdating sa national hope, kahit naman sino iboto mo dyan, kahit naman anong gawin mo, kahit maging mabuting empleyado ka o mabuting mamamayan, wala na talagang pag-asa tong bayan natin. Narinig nyo na ba yun? So, hope or pag-asa is our confidence to see a good future. At yan yung pag-uusapan natin for ilang weeks ba to? 4 or for the next few weeks. And the question for all of us, humans, mga taong na ninirahan sa planetang Earth, kapag nawalan na yung feeling at yung kasiguraduhan sa future para umasa, saan tayo huhugot? Sa bulsa. Pagka hugot mo sa bulsa, wala din. Wala ring pag-asa. Saan tayo humuhugot? Kaya marami ring tao, pinapalipas na lang nila yung oras nila sa entertainment. Scroll up, scroll down. Lahat na ng klaseng scroll. Kasi wala nang pag-asa. But today, this is our hope and prayer that through the Word of God, makikita natin ano ba yung nagkukos sa atin na umasa. Ano ba yung tamang pag-asa? At syempre, the right foundation
ng ating pag-asa, or where do we put our hopes to? Sabi sa verse, medyo mahaba lang pero mabibilisan lang natin, hopefully. Sabi sa verse na binasa natin, let's start off with verse 13. In example, ang binasa nating book ay Romans, and konting background lang, ang Romans ay nasa kalagitnaan ng persecution at church division in that time. Magulo na yung labas, magulo pa yung loob. Wala talagang pag-asa eh. Pero sumulat si Apostle Paul para sila magkaroon ng hope or pag-asa to continue living the Christian life. And so, verse 13, sabi niya dito, for the promise to Abraham, ginamit niya si Abraham bilang the object or the father of faith. Magkaiba yung faith at saka hope pero makikita natin dito yung relationship nila. For the promise to Abraham and his offspring, mula kay offspring niya, si Isaac at lahat ng mga sumunod na generation from Old Testament and even to the New Testament, that he would be the heir of the world. Tagapagmana ng mundo. Kasi nga naman, kung prinamisan ka ni God na you will be the father of many nations, ilang nations ang meron ng mundo, sabi sa Olympics. Kung father ka nun, sa yung lahi nang galing yon, talaga naman that you will somehow, in other words, really inherit the world. Yung promise daw na yon, eto makinig mabuti, yung promise daw ni God kay Abraham na yon did not come through the law, sa pamamagitan ng batas, or pagsunod sa batas, but through the righteousness of faith. Question, may batas na ba nung panahon ni Abraham? So tama yung sinabi ng verse 13 na yung promise ni God kay Abraham, hindi niya nakamtan dahil sinunod niya yung batas kasi wala pang batas nun. But by righteousness of faith. Naniwala lang siya kay God at sumunod. Punta ka dito. Go to the land that I will show you. Magtiwala ka, magkakaanak kayo ni Sarah. Nagtiwala, sumunod. Minsan nga, sumasablay pa pero patuloy na sumusunod. Wala pang guidelines, wala pang rules, pero sumunod si Abraham. By faith, not by law or righteousness by law. Ilan sa inyo, mga kapatid, sumusunod kayo sa batas trapiko o sa batas, kunwari, sa mga may sasakyan, motor, kapag red light, anong ibig sabihin ng red light dito sa Pinas? Kasi ba, pag green, go. Pag yellow, medyo go. Pag red, bilisan mo. Hindi, biro lang. Hindi, stop yon, stop. Okay? So, kapag sumusunod ka sa batas, you are considered as a law-abiding citizen. Kasi kapag di ka sumunod, yari ka. May penalty ka, impound ka, ticket ka, kuha lisensya mo. Pero magkaiba yung law-abiding citizen sa nag-o-obey ka dahil meron kang faith. Tama, mali? Iba yung nag-a-abide ka o nag-o-obey ka, nagpa-follow ka ng rules kasi takot ka mahuli o takot ka magkamali. Kesa sa pina-follow mo yung rules, pina-follow mo yung pinapagawa kasi nagtatrust ka doon sa nagpagawa na yun. So, sabi ni verse 14, for it is the adherents o yung nasasakupan ng law, specifically the Jewish people, the Israelites, of the law who are to be the heirs, faith is null and the promise is void. Kung faith is null, walang kwenta, at yung promise ay wala lang o walang bisa, kapag pwede palang makuha yung promise sa pamagitan ng pagsunod sa law. Let me give you an example, an illustration of this. Can you show yung promise, yan. Merong promise si God kay Abraham, or kahit siguro sa atin na, pwede natin yung makuha sa dalawang paraan. Isa by faith, at isa by law. Oops, kala ko ba? If you perfectly obeyed the law. Kapag na-perfect mo yung law, sabi sa Old Testament, the promise is also for you.
the question is, may naka-perfect ba ng law? At yung law na tinatawag dyan, hindi lang yan yung Torah, which is yung first five books ng Bible, pero also the Mosaic Law, yung law na binigay ni God sa Mount Sinai, including the Ten Commandments, and also yung law of commandments na tinatawag na pagdating sa civil and ceremonial law. Naalala nyo yung law sa Israel na kapag sila ay may kapatawaran ng kasalanan, mag-aalay sila ng ganito. Ceremonial law yon. So, kapag sinunod mo daw yon, perfectly all of your life, an eye for an eye, tooth for a tooth, kapag nasunod mo yon, baka mapunta sa iyo yung promise. Perfectly. Buong buhay mo, wala kang mali. The problem is, walang makasunod. At sabi dun sa verse 15, for the law brings wrath. Kala ko ba, di ba yung word ni God, puro law? Paano yung it brings wrath or parusa? Whenever you disobey the law of God in the Old Testament, and even, lalo na in the Old Testament, it brings punishment. So, promise, tuparin mo perfectly gamit ang law, pwede, pero kahit isa lang, hindi mo natupad, punishment. So, sabi ni Apostle Paul, but where there is no law, there is no transgression. Ano pa? E di kung ayaw natin ng walang sin o walang paglabag sa batas, alisin na lang natin yung batas. And so, pag inalis natin yung batas, gugulo yung mundo, kanino ang tama at mali, pumatay ako dito, pumatay ako dyan, sa tingin ko tama naman yun. Chaos. Kinuha ko to, kahit hindi sa akin, kasi feel ko lang, chaos. Walang batas. So, for where there is no law, kung walang batas, wala ring paglabag ng batas. And imagine our world today na unti-unting yung batas or yung tama at mali nasa say na ng isang individual. Para sa'yo, tama yan. Pero para sa akin, mali yan. Walang batas-batas. Pag mali sa akin, mali sa akin. Kung tama para sa akin, tama para sa akin. Kahit ano pang nararamdaman mo. Buti na lang merong batas na nagbibigay standard sa lahat ng human feelings at human perspectives. Kaya naman, ang promise kay Abraham, verse 16, that is why it's not dependent on law, that is why it depends on faith. Sabi din ng Ephesians, o yung isang verse later, faith, in order that the promise, yung promise daw ni God para kay Abraham, kapag siya ay naniwala, it would rest on grace. Ano ibig sabihin nun? Pagpalagay mo na ito, example, isang worship leader natin, si Jasmine, nagkita kami dyan sa hall, and then bibigyan ko siya ng candy. Binigyan ko siya ng candy dahil ang galing niya magpakanta. Naks. Pochi. Yan. Para hindi na siya magaling kumanta pagkatapos. Hindi, biro lang. So, binigyan ko siya ng reward. Kasi magaling siya kumanta. Wala pa siyang, para mabigyan siya ng reward, kailangan niyang kumanta. So, kapag ang isang bagay, o ang promise ni God, ay tinatrabaho mo, pag nakamtan mo yung promise na yon, promise pa ba yon? O ang tawag na doon ay bayad? In the same way, kung nakamtan ni Abraham ang pagiging father of many nations sa pagsunod niya sa batas, hindi na yon grace, hindi na yon faith. Ang tawag na doon, due or bayad sa ginawa niya. But it rests on grace and be guaranteed to all his offspring. Dahil hindi kaya ni Abraham at ang kaya niya lang ay maniwala
Si God yung gumawa ng paraan para matuloy yung promise at yung covenant for all generation. So, faith ni Abraham, picture it as this. Faith ni Abraham nakapaloob sa grace ni God. Kahit magkamali si Abraham nang hindi niya sinasadya, sasaluhin siya ni God. Pero kapag by law, pag nagkamali si Abraham, isang beses lang, punishment. And there's no covenant anymore. That is why it depends on faith. And the faith, the promise rests on grace. Not only to the adherent of the law, but also to the one. So, adherent of the law, ito yung mga nasa sakupan ng law, which is yung bayan ng Israel. But also to the one who shares the faith of Abraham. Sabi ng Galatians sa atin, if anyone is in Christ, hindi yung new creation, we are also offspring ni Abraham. Tignan mo nga yung katabi mo, kumukhang Jewish. Mamula-mula, ganun. Okay? Hindi yon, pero spiritually, kung si Abraham at lahat ng lahi niya ay anak ng Diyos, sino man ang nakay Kristo ay merong karapatang maging anak ng Diyos. So, the promise for Abraham is also for you and me. Ano ba yung promise na yun? To inherit the world, to be successful and prosperous in the eyes of God, to fulfill your call and purpose and meaning in your life. Yun ang promise na nasa sa atin. As it is written, ito yung promise kay Abraham, I have made you the father of many nations in the presence of God in whom he believed, who gives life to the dead, description ni God, who gives life to the dead and calls into existence the things that do not exist. So ganun ka bang kapangyarihan si God na kahit kaya niyang calls into existence the things that do not exist. Wala, pwede niyang lagyan ng meron. Ganun siya makapangyarihan na kahit mukhang imposible sa human, posible sa Kanya. So kung kaya niyang gawin yung mga bagay na yun, kanino dapat tayo umasa pagdating sa ulam natin bukas? Ganong kaliit na detail. Kanino tayo kailangan nating umasa para matuloy yung pagtatrabaho natin at makapag-provide sa family? Kanino tayo kailangang umasa kung kaya niyang mag-bring into something that does not exist? Kanino tayo dapat umasa kung meron sa kapamilya natin may sakit? Kanino tayo dapat umasa? Verse 18, eto na. In-example niya na talaga. Zoom in sa buhay ni Abraham. In hope, he believed against hope. Ano ibig sabihin nito? Tignan natin. That he should become the father of many nations, as he had been told, so shall your offspring be. He did not weaken in faith when he considered his own body, which was as good as dead, since he was about 100 years old, or when he considered the barrenness of Sarah's womb. Ibig sabihin ng hope against all hope, believe against hope, kahit wala nang kapag-apag-asa, umasa pa siya. Ilan sa inyo na-try nyo na maglaro ng any game, kahit mobile game o kahit sports? Kunwari basketball, yung score ng kalaban nyo 80, sa inyo 50. Lumamang-lamang pa sila 90, sa inyo 50 pa rin. Fourth quarter na, sila 150 na, sa inyo 52. Tambak. May pag-asa pa ba yun? Pero sa ganong illustration, sabi ni Paul, kahit ganon pa yung pag-asa, kalahati or 100% tambak, umasa pa rin silang mananalo. Paano nangyari yun? Illustration sa buhay ni Abraham. 100 years old na siya, talong-talo na yung katawan niya. Wala na lakas yun. Wala na ipapalag yun. Yung asawa niya, baog. Eh siyempre, magkaedad lang siguro sila. Halos. So walang kapag-asa, umasa ka pa. Umasa pa siya.
In hope, he believed against all hope. Paano niya nagawa yun? He considered his own body which was good as dead. Kumbaga parang kaluluwa na lang siguro. Hindi, biro naman. Nakita na kayo ng jeepney na pintura na lang ang bumubuhay. Pero bumabiyahe pa. Diba? Wala nang kapag-asa pero nabubuhay pa at umaasa pa. That's what it means when Apostle Paul said, in hope, he believed against hope. Umaasa pang manalo. Umaasa pang magtagumpay. He did not weaken in faith. So ang hope pala at faith, merong relationship. Yung faith to trust in God, and dahil sa faith natin kay God, meron tayong power or inspiration to hope for things. Pero kung ang faith natin nasa politiko or nasa yaman ng bansa natin, which is medyo alanganin, paano yun? Here's the point na gustong ipaalam sa atin through this word when in the life of Abraham. Point 1 is we can hope even when there's no reason to hope. Sabi ng word sa atin, we live by faith and not by sight. Kahit nakikita mo lahat, talo na, patalo na. Lahat ng resources mo, lahat pati katawan mo, talo na. O kaya lahat ng, kahit mga tao sa paligid mo, against sa'yo. But with God, and when we hope in God, na i-fulfill niya yung promise niya sa atin, even when there's no reason to hope, we can hope. Sa Tagalog, kaya nating umasa kahit wala ng rason para umasa. Dahil meron tayong faith kay God. At yung faith natin kay God, hindi natin yon sariling manufacture. Bigay niya pa yun. If we are hoping na magkaroon ng maayos na bansa nationally, no? Kaya ako ginagamit siya palaging illustration kasi malapit na election. Magiging mainit na naman, mas mainit pa ngayon. But if we put our hope in the national elections to change our nation, then our hope will be dashed kapag hindi nanalo yung gusto natin o kapag yung gusto natin na team up sa hindi niya kapartido. Tapos ang gulo nila. Anong solution doon, Coach? E di wag nang umasa or in context, e di wag nang bumoto. By no means. Dahil nga, meron namang tayong God. At mahal ni God ang bansa natin. Isa pang illustration, ilan po kumalat na tong issue na to sa social media mga nakaraang taon at hanggang ngayon. Maraming mga magulang, nilalagay nila yung hope nila sa anak nila. Kumbaga parang nareklamo pa sa social media, ginagawa akong investment ng mga magulang ko. Kasi sa akin nakaasa na ako ang mag-aahon sa kanila sa hirap. While that may be true, and alam mo yon, maraming story ang Pilipino ganun. Kaya lang, tao din yung anak. And if that person, that anak would fail, wala na. Baka mag-suicide na yung mga magulang. Kasi wala nang pag-asa para makaalis sa kahirapan eh. But if their hope is on God, then may game changer yung story. Not saying na nililigtas natin yung anak. Of course, sabi din ng 1 Timothy sa atin, sino man na anak na hindi mag-provide para sa relative o sa pamilya, for immediate family, is worse than an unbeliever. Kumbaga, it's simply saying, it simply means, yung pagtulong ng anak sa magulang, it goes without saying. Hindi na kailangan nilang i-require. Baka naman, parang gano'n. Hindi naman baka naman. Hindi na kailangan magparinig. Kasi anak, do you get what I mean?
Kung nilalagay natin yung hope natin, whether sa leader, magiging leader ng bansa, or sa anak natin na feeling natin mag-aon sa atin sa hirap, then our hopes will be dashed because these people are only humans. They will fail. Kahit best friend. People change. Alam mo, nagbago ka na. Nung sumahod ka sa paluwagan, hindi ka na naghulog. Nagbago. Daming experience si Coach Taps, ha? So, we can hope even when there's no reason to hope because we have faith in God. Nakakalimutan kasi natin minsan na kapag nasa rurok na tayo na, hindi pala rurok, sa baba, sa bedrock na yan, ng buhay, nakakalimutan natin na meron pang Diyos. Meron pang Diyos. Meron pang God. In fact, si God nga ang nag-create ng lahat ng bagay. Verse 20, no unbelief made him waver concerning the promise of God. But he grew strong in his faith as he had glory to God, fully convinced that God was able to do what he had promised. So, balik tayo sa context ng buhay ni Abraham. Sabi ni Apostle Paul, nung kinukwento niya yung buhay ni Abraham, wala daw unbelief or pagdududa na nagpa-wishy-washy ng kanyang faith. Kumbaga, maniniwala ba ako? Hindi. Naku, parang alanganin ako dito. Baka hindi kami magkaanak. Kahit na ginawa niya yon, ni-restore naman siya ni Lord. Yung kay Hagar. Pero naniwala pa rin siya, kahit nagkamali na siya, hindi siya, tinuloy pa rin yung promise. Sa kanya, hindi punishment na lang, puro punishment na lang na-receive niya from that day on. Tinuloy pa rin ni God yung promise. Now, sabi niya doon, fully convinced. Hindi lang siya convinced na kaya ni God. He is fully convinced that God was, everybody say, able. Kaya ni God to do what He had promised. Kung ano yung prinamis niya, gagawin niya. And that's the point of Apostle Paul. Kung ano ang prinamis ni God kay Abraham, gagawin niya. And also for the rest of his offspring, including modern-day Christians. Did God promise you something through His Word? Hold on. Baka hindi sa timing mo. Or baka nga may mas maganda pang plano si Lord. Hold on. Fully convinced na kaya ni God. Point number 2 I want to share is this. We can trust God to do what He promised to do because God is able. Kaya nating magtiwala kay God na gagawin niya yung promise niya sa atin kasi kaya niya. Pero kung tao lang siya, or mere human leader, pag nakatulog yan, hindi niya na magagawa yung pinamis niyang sa bayan. Kunwari umaasa ka, grabe, umaasa ka ng pagbabago sa barangay nyo. Sana magkaroon ng maraming basketball court, ganyan. Umaasa ka ganun. Tapos andyan na si Mayor, iba yung ginawa niya, nagbigay siya ng trabaho. Sayang, hindi basketball court. Nawala yung pag-asa mo. Bakit? Kasi humans fail eh. Balik ta rin na lang natin yung example. Sorry. Humans fail. But God never fails, katulad nung kinakanta natin, and He is able. He is able. That is why we continue to gather together every Sunday, sa life group, sa one-to-one, sa mga trainings natin, lagi nating inaalam yung faithfulness ni God. Kasi may mga times, meron tayong pinagpe-pray kay God, hindi naman according sa will niya, tapos sabi, minsan pag hindi natutupad, siya sabi natin, di pala ako mahal ni Lord. O baka hindi kaya ni Lord. God is able. What are you praying for?
these past few days? Is it a job? Marangal na trabaho? Is it a provision for something good naman na pinag-iipunan mo? Finances ba yan para sa family or sa binubuo mong family? God is able. Next verse, that is why his faith was counted to him as righteousness, but the words it was counted to him were not written for his sake alone, but for ours also. Sabihin mo sa katabi mo, para sa'yo. Ang laban na to. Yeah. It will be counted to us who believe in him who raised from the dead Jesus our Lord, who was delivered up for our trespasses, raised for our justification. Ito na yung huling statement ni Apostle Paul dito sa chapter 4. And I want to make this the highlight of the text because paano napasok si Jesus Christ? Paano napasok si Jesus Christ where ang pinag-uusapan yung buhay ni Abraham having faith in God? And sabi natin, because of, if anyone is in Christ, tayo rin ay tagapagmana ng prinamis kay Abraham. So we can go directly to God. And we believe by faith that God exists kahit di natin siya nakikita. Jesus Christ is the proof of God's faithfulness. When God gave His one and only Son, sa lahat ng kinakatakot ng tao, hindi lang punishment ang kinakatakot ng tao. Ang ganda kasi, hinighlight ni Apostle Paul the risen Jesus, the resurrected Jesus Christ. Because of all humanity, there's one thing we fear, and that is death. Magkakasakit ka, ilan sa inyo takot kayo magkasakit? O yung iba, paglagnat lang coach, kaya yan, bioflu lang yan. O sige, COVID, gano'n. Cancer. Maraming takot. Eh, di ba ang cancer o yung mga matitinding sakit leads to death? Ilan sa inyo takot mamatay? Either accident or by sickness or whatever. All men fear death. Kapag death na yung isang tao, wala na yung marireceive na promise. But, here's the game changer. Because Jesus Christ bore the sin of humanity and died on the cross, and after the third day, He rose again. Jesus Christ defeated the one thing that destroys promise. One thing that destroys human, and that is death. Sabi niya, in Him who raised from the dead, sa lahat ng naniniwala, who believe in Him, Jesus, who raised from the dead, Jesus our Lord, who was delivered up from our trespasses and raised for our justification. Ibig sabihin mga kapatid, posible ang promise ni God sa atin dahil sa death and resurrection ni Jesus. Ibig sabihin nun mga kapatid, kaya pa nating umasa sa mga mabubuting bagay in the future because of the resurrected Jesus Christ. In fact, kung napapansin nyo, medyo lumipas lang yung yung mahal na araw. Pero sobrang halaga ng linggo ng pagkabuhay. Inasmuch as God came down in the world on Christmas Day, Jesus Christ rose up from the dead sa linggo ng pagkabuhay. At sa lahat ng nagsasuffer at umaasang mapagtagumpayan ng suffering, the resurrection of Jesus Christ is the hope. So I want to share this point number 3. And the last point. Jesus Christ is the foundation of our hope. Kaya tayo nakakaasa at umaasa dahil buhay si Jesus.
Kaya kahit na meron kang suffering ngayon, isa-isain mo na, ilista mo pa, makakaahon ka dyan, mapapagtagumpayan mo yan. Because Jesus Christ rose from the dead. Kung meron kang pagkukulang ngayon at meron kang inaasahan na provision, good naman yun, pinag-pray mo at talagang sa malinis na paraan, pinadaan ni Lord ang provision mo, makakaasa kang, yung pag-asa mo, wag naman sana doon, pero makakaasa ka kay Lord na ibibigay niya yun. Why? Because Jesus Christ rose from the dead. And this is the catch. Everything na meron tayo at even good future in the future will be made possible because of Jesus Christ. I want to end with this note. The supremacy of Christ in all things, o yung pagiging dakila niya katulad ng kinakanta natin, ang pinakadahilan kung bakit tayo umaasa. Because lahat ng bagay sa buong mundo at sa buong universe, nung na-resurrect si Jesus, inilagay sa paanan niya, and He is the King of all kings, the God of the universe, and He hold all things together. Let me read from Colossians chapter 1, verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him, Jesus, all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. Ganun kadakila yung resurrected Jesus Christ na yung promise ni God kay Abraham will be made possible sa lahat ng nananampalataya kay Jesus Christ. Grabe. This is a mind-blowing revelation na lahat ng bagay sa buong universe submits to Jesus Christ. The resurrected Christ. As Abraham Cooper would say, and this is one of my favorite quotes, there is not a square inch in the whole domain of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Lahat ng meron dito sa buong mundo at sa buong universe, Jesus Christ owns it. What are you hoping for? What are you praying for? Saan nakalagay yung pag-asa mo? Sa tao? Sa bagay? Sa past experience mo ng buhay? O kay Lord, the risen Christ. Let's all stand. And we're gonna pray. And I want us to, today, to acknowledge the Lordship of our Lord. Hindi lang si Lord Jesus, hindi lang niya tayo binibigyan ng way to live as an example. Kala natin kasi kapag tayo ay naging Kristiyano, Jesus is the good example. And that's good, that's right. There's truth to that. But you know, more than that, Jesus, the resurrected Jesus, is sovereign above all things. Lahat ng bagay sa buong mundo, He holds all things together. Ganun siya kadakila. And whenever we pray, in Jesus' name we pray, Amen. The whole universe submits to Jesus. That's why our faith is anchored in Jesus. We pray in Jesus. Christmas is about Jesus. Lenten season is about Jesus. Our whole life is about Jesus. God's provision is about Jesus. Everything is about Jesus. Our church is about Jesus. So when we continue to live life, kahit meron tayong struggle, individual muna, we look to Jesus, the author and perfecter of our faith.
At kahit merong as a family, meron rin tayong struggle, we look to Jesus. At kahit ang buong Pilipinas pa yan, merong struggle, we look to Jesus. Jesus is the foundation of our hope. Kung tayo man ay umaasa sa ating trabaho, kung tayo man ay umaasa sa ating pamilya, kung tayo man ay umaasa sa ating bansa o sa ating bayan, or kung tayo man ay umaasa lamang sa ating sarili, now is the time that we put our hope to Jesus, the sure foundation. He will never fail us. He will never leave us. Alam nyo, short story lang, nung pumunta kami ni Pastor Tim sa Iloilo. We have the same faith. For Sanova, we are hoping for a venue, our finances, our provision para sa ating Fairview Terraces worship services. Ganon din sila. They're hoping for something. They're hoping na mas marami pang ma-reach out na tao. They're hoping for barangay tanods na ma-reach out. They're hoping for seamans na ma-reach out. They're hoping for NPAs na makakilala kay Jesus. And it is really comforting to encourage them that in all things, sa lahat ng mga pinag-hope nila, if Jesus is the foundation, hindi sila bibuguin ng Panginoon. Back to Nova. What are we hoping for? Individually at as a church. Let's pray. Lord, today, Lord, we bow down, not just our heads, but our hearts. Gusto namin humingi ng tawad dahil kung saan-saan na namin nilagay yung pag-asa namin. Kadalasan pa nga, nililid na kami nito na magkasala. Pero dahil siguro sa hirap ng buhay, o sa hirap ng sitwasyon namin, kinagat na namin yon. Doon na namin nilagay yung pag-asa. Nakalimutan ka namin. Nakalimutan namin na merong kaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. The God who created the heavens and the earth. And even gave His one and only Son. Sabi ng salita mo, kung ang iyong kaisa-isa mong anak hindi mo ipinagdamot, ano pa yung hindi mo kayang ibigay? Lord, today, recalibrate our hearts, Panginoon. Today, Panginoon, give us the grace. Allow us to be brought home or to be brought back to you, Lord. Our faith in you, our hope in you. And kung merong ilan sa amin dito na tumigil ng umasa, Lord, I pray that you refresh our soul and restore our spirit to put our faith in you, to put our hope in you even, that you can do all things in us. Sa mga bagay na imposible na sa mata namin, you can make it possible, Panginoon. Kahit pa yung mga nakikita namin sa paligid ay wala nang kapag-apag-asa, binibigyan mo kami ng rason. Ikaw mismo ang aming rason para umasa sa pagbabago, hindi lang sa aming bansa, even sa aming personal na buhay. Panginoon, today isinusurrender namin yung mga bagay na hindi nakaka-honor sa iyo. At umaasa kami, Panginoon. Umaasa kami na babaguhin mo kami paunti-unti according to your will, according to your own timing. That you will restore us and transform us like Christ. Lord, gone are the days na paulit-ulit kami sa kasalanan. Today is the day that we will hope again for a new and better lifestyle. Lord, also renew to us the passion, Lord God, to go and make disciples.
umasa ulit na kami ay gagamitin mo in spreading the kingdom of God in our families, in our communities, sa mga kaibigan namin, sa mga kamag-anak namin. Umaasa kami, Panginoon, na mga kapamilya namin, masave mo rin, Panginoon, makakilala din sa iyo, Lord. Dahil alam namin at naniniwala kami na yun din naman ang kagustuhan mo. Umaasa din kami na gagamitin mo kami for your mighty purpose. Here first for Novaliches City, to Quezon City, and to the rest of the nation, and to the rest of the world. Lord, bring us back to that faith, that where we can dream again for our church, that you would make us envision a good future for our church, starting this first step to move our services sa Fairview Terraces, Panginoon, where people will gather, Panginoon, and many doors will open up for more people to come in. At gamitin mo kaming Life Nova, Lord God, to preach the amazing grace of God to them. Lord, pinagpe-pray din namin, hindi lang ang aming church, kundi ang buong body of Christ. Umaasa po kami, Lord God, that you will use all Christians this day forward to change the world, Lord God. As your kingdom come, your will be done on earth, Lord, as it is in heaven. We pray, Lord God, for unity among Christians, Lord God, across the globe. And Lord, bilang Life Nova, maliit man kami, but you have called us to all, starting the way of the least. Panginoon, marami pong salamat dahil ngayong araw na to, nire-revive mo na ang hope namin. Na bawat isa sa amin aasang muli, Lord God. At yung pag-asa namin ngayon, wala na sa mali, kundi nasa tama na. Ikaw yun, Lord. You, the resurrected Jesus Christ, our Lord and Savior. You reign forever, Lord. Sa aming puso, sa daigdig, at sa buong sanlibutan, sa buong universe, forever and ever. Amen. Amen. Let's worship God. When I was so lost, you chose to love someone like me. So that I could live, you gave your life upon that cross. When I was so lost, you chose to love someone like me. So that I could live, you gave your life upon that cross. When I was lost, and I was so lost, you chose to love someone like me. So that I could live, you gave your life upon that cross. Say, Jesus, Jesus, you want it all. You reign forever. You reign forever. Holy and glory. Oh, you reign. Oh, Jesus, Jesus, you want it all. You reign, God. Oh, you reign forever. Holy and your glorious. You reign. You reign. You reign.
Tayo po bang lahat ay napagpala ngayong araw na ito? Napakaganda po ng mensahe. We are not under the law, but we are under grace. Kaya nga sabi ng Bible, blessed are those who trust in the Lord. Sa tao, ang blessed yung mayaman, marami pera. Pero sa Diyos, ang blessed ay yung nagtatrust sa Kanya. Sabi nga ng Proverbs 18:10 yata, the righteous run into it, and they will save. Manalangin po tayo sa gilid. Thank you, Father God. Napakaraming promises mo, Panginoon, na hindi namin naiintindihan. But the Holy Spirit, salamat po dahil ikaw ang magre-reveal sa amin ng mga bagay na hindi namin po maintindihan. At ngayong hapon na ito, bago kami umalis dito, Panginoon, siya sa atin mo ang puso namin na maintindihan po, sabi nga po sa 1 John chapter 5, verse 14, we are confidence, Panginoon, na dinidinig mo kami, hindi lang mo kami didinig, binibigay mo pa yung prayer namin according to your will, Panginoon. Kung hindi mo kalooban, Panginoon, hindi yung mapapasa amin. Pero ang salita mo galing sa Panginoon. Ang Panginoon mismo, Panginoon, is the Word, Panginoon, na dapat namin sambitin paulit-ulit ng malakas sa iyong harap. Paalala namin sa iyo ang mga pangako para makuha po namin ito. Thank you, Father. Sa oras na ito, dalangin ko pagpalain mo ang bawat isa. Sa pag-alis po namin dito, na mataglay po namin ang katugunan doon sa mga tanong na marami, Panginoon, bago po namin marinig ang salita mo. Kaya sa iyo po namin ibibigay ang pinakamataas na pagpapasalamat, pagpupurit, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. God bless you po sa bawat isa sa ating lahat. Tayo po ay makatapos na. Ito na po yung natin. Katapusan ng service natin. So yun, thank you po Pastor Henry. Are we blessed po? Na-bless po ba tayo sa message today? And yun, siguro few announcements lang po sa events natin. Meron po tayo ongoing life in His Word. So sa lahat po ng finishers o tapos na po mag-life day or victory weekend, pwede pa po tayo humabol, mag-register sa Life in His Word. Nag-start na po siya last week, Saturday. 5 Saturdays po to. Dito po tuturuan tayo lumalim sa salita ni Lord. And then second, still ongoing pa rin po yung Race for Life natin, na registration. So yan po, gaganapin po yan sa August 16, 2025. So yun po, hanggat may slot pa po, yung takbo para sa pangarap sa mga real life students natin na talagang nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa tulong ng ating or sa din ng Race for Life. So yung takbo po tayo para sa pangarap ng mga kabataan. Yun. Again, yung mga pwede nating puntahan na person, kung gusto po natin mag-register, nasa labas po sila. You can approach Queenie, yung discipleship team natin, si Coach Jom, yung nag-preach kanina, si Coach Tabs. So yun, you can approach them regarding the registration ng Life in His Word and Race for Life. And of course, ang last natin, eto bagong-bago, syempre the great purpose din ni Lord sa atin, of course, sa church natin. So meron tayong movie for a cause. So yan. So 950 pesos po siya. Bali, ang movie for a cause natin, ang title, The King of Kings. So gaganapin po siya sa Ayala Mall, Fairview Terraces. And again, ang proceeds benefit po na ito mapupunta sa natin, Life Nova Project FT natin. So yon, familiar naman na tayo, na-inform na tayo na one of this months, lilipat na po tayo sa Fairview Terraces, magkakaroon tayo ng service doon. So yun po, yung magiging benta nito or yung kikitain, isa din sa gagamitin natin sa expenses doon sa Fairview Terraces. So yun po, hopefully po mag-join tayo as one church na talagang yung purpose ni Lord, yung mauna, lalo sa church natin. So yun, let's watch also the video or trailer po ng The King of Kings. Let's watch this video.